Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din po. Magandang umaga din po. Kamusta kayo? Ayos lang po. Nakapag-almusal na ba kayo? Di pa po. Okay. Ngayon, umpisahan natin ang ating araw sa isang panalangin. Meron bang gustong magboluntaryo para sa panalangin natin ngayong umaga? Kung wala ay ako na lamang ang magboboluntaryo panalangin. Okay. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Naway, bigyan niyo po kami ng kalakasan at karunungan upang sapat na maunawaan ng mga aralin. Tulungan niyo pong magampanan ang tungkulin ng mag-aaral at patnubayan niyo rin po sila sa pagsagot sa mga gawain at pag-intindi sa paksang aming tatalakayin sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, bago tayo dumako sa ating paksang pag-aaralan, balikan muna natin yung naging talakayan natin kahapon. Mayroon bang makapagbabahagi kung ano ang ating pinag-aralan kahapon? Si Binibining Yangguas. Nandito ka ba, Binibining Yangguas? Hindi ko po maalala pa po. Okay. Si Ginoong Tamog. Ano ang paksang pinag-aralan natin kahapon? Okay. Ang paksang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa isang dula na ang munting pagsinta. Ngayon, tungkol saan ang dulang ito? Si Binibining Doktolero, nandito ba siya? Tungkol po ito kay Temujin po na nakahanap po ng mapapangasawa niya po. Mahusay, ito ay tumutukoy sa paghahanap ng mapapangasawa na Temujin kasama ng kanyang ama. Sino-sino yung mga tauhan dito? Binibining Balbin, nandito ka ba? Si Ginoong Asprek. Ang mga tauhan dito ay sina Temujin na anak ni Yasugi, si Yasugi na siyang ama ni Temujin at si Borte na napili ni Temujin bilang kanyang mapapangasawa. Ngayon, may napulot ba kayong aral sa dulang tinalakay kahapon? Sino ang makapagbabahagi? Si Binibining Ibabaw. Nandito ka ba, Binibining Ibabaw? Opo. Ano ang iyong napulot na aral mula sa talakayan natin kahapon? Ma'am, yung pagmamahal po dumarating sa tamang panahon. Mahusay at walang pinipili rin ang pag-ibig. Na kahit magkaiba tayong pinanggalingan, kung titibok ang ating puso, di ba, hindi natin ito mapipigilan. Ngayon, gusto kong tanungin, sino-sino dito yung may mga kapatid? May mga kapatid ba kayo? Ayan, si Binibining Doktolero. Nagtataas ka ng kamay. Yan, may kapatid ka ba?
Meron po. Kamusta naman ang inyong pakikitungo sa isa't isa? Maayos po. Meron ba kayong mga hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan minsan? Minsan po meron pa rin. Okay, normal naman yun, di ba? Yes po. Ngayon, humihingi ba kayo ng tawad pagkatapos ng hindi nyo pagkakaintindihan? Ma'am, minsan hindi na po. Basta nag-uusap na lang. Okay. So ano naman, ano ang pinagkakabalahan ninyo? Yung iba, si Ginoong Tamog, nandito ba siya? Yes, ma'am. Ano yung mga pinagkakabalahan ninyong magkakapatid? Ma'am, naglalaro. Naglalaro ng mga mobile games. Mahilig ba kayong manood? Sino dito yung mahilig manood ng YouTube, Netflix, o mga K-drama, ganon? Ikaw binibining ibabaw? Movies and K-drama po pinapanood namin. Ayan. Mahilig din ba kayo sa mga kultura ng Korea? Yes po. Yan. Maganda kung ganon dahil ngayon ay maglalaro tayo ngayong umaga. Handa na ba kayo? Opo. Ngayon ay kailangan nyong tignan ng mabuti ang bawat larawan na nakapaskil sa inyong mga screen. Kailangan nyong hulaan at buuin ang bastong salita na siyang tumutukoy sa bawat bilang. Okay? Naintindihan ba, class? Opo. Ngayon, para sa unang bilang, ano kaya ang tawag dito? Ayan. May nagtataas ng kamay. Binibining ibabaw. Hanbok po. Hanbok, tignan nga ba natin kung tama ba? Tama, ito ay isang hanbok. Para sa unang ay ikalawang bilang. Ayan, ano kaya yan? Yung iba naman, si Binibining Mamaril. Nandito ka ba? Binibining Mamaril? Si Binibining Madera. Madera. Wala siya. Ito si Binibining Soniko. Jeju Island po. Tignan natin kung tama ang iyong sagot. Ayan, napakahusay. Ito ay Jeju Island, isa sa mga sikat na tourist spot sa bansang Korea. Sunod, ito, imposibleng hindi nyo sila kilala dahil kamakailan lamang ay nagkaroon sila ng isang concert sa Amerika, tama ba? Ano ang pangalan ng kanilang grupo? Yung iba, ito si Binibining Gracias. Nandito ba siya? Wala si Binibining Gracias? Si Binibining Samson. BTS po, ma'am. BTS, tignan natin kung tama. Tama, ito ay BTS. Sunod ay ito. Isa rin to sa mga sikat na pagkain sa bansang Korea. Sino ang makapagbabahagi ng kanyang kasagutan? Binibining Samson. Samgyeopsal po. Tignan natin. Ayan, magaling. Ito ay Samgyeopsal. Susunod, ito, imposibleng hindi nyo rin sila kilala dahil isa rin sila sa sikat na grupo. Ayan. Sino yan? Yung iba. Si Binibining Bananya, nandito ba siya? Blackpink po, ma'am. Blackpink, tignan nga natin. Ayan, napakagaling nyo naman. Ngayon, mula sa ating mga ginawa sa ating munting laro, ano sa tingin nyo yung magiging talakayan natin ngayong araw na ito? Binibining Suniko? Ang kwento po ni Hongbu at ni Nolbu. Tignan nga natin. Tama ang kwento ni Hongbu at ni Nolbu. Ngunit bago tayo dumako sa ating paksang tatalakayin ay magkakaroon kayo ng isa pang gawain. Kailangan nyong pumili ng mga kasing kahulugan sa mga salitang nasalungguhitan sa bawat bilang. Magtatawag ako. Meron lamang kayong 3 minuto upang isagawa ito. Naintindihan ba, class?
Yes Naintindihan ba ang gagawin? Okay. Sa unang bilang, ayan. Ang nakatatandang kapatid bukod sa napakayaman ay napakasakim. Ano kaya ang maaring kasing kahulugan nito? Sino ang maaring makapagbahagi? Si Binibining Ibabaw. Gahaman po. Kahaman. Sige, mamaya titignan natin kung tamang inyong mga naging sagot, ha? Okay, sa ikalawang bilang, maaari mo bang pakibasa? Binibining Bananya. Ang kanyang nakababatang kapatid naman ay mahirap ngunit may busilak na puso. Ma'am, may mabuting kalooban po. Okay, sa ikatlong bilang, sino ang pwedeng magbasa? Binibining Samson. May isang ahas na lumabas at nagsimulang atakihin ang isang pugad ng mga ibon. Mampaitlugan po. Paitlugan. Okay, sa ikapat na bilang, andito na ba si Ginoong Tamog? Mula sa pulang bote, lumabas ang mga troso. Ano ang Kahuyan. kasing kahulugan? Okay, kahuyan. Sa ikahuling bilang, pakibasa? Si Binibining Doktolero, nandito ba siya? Sa kasamaang palad, lumabas mula rito ang isang gablin, duwende. Okay. Ngayon ito ang mga kasagutan. Sa unang bilang, ang nakasalungguhit ay ang salitang napakasakim. Ngayon, ang kasing kahulugan nito ay gahaman. Sa ikalawang bilang, ang nakasalungguhit naman ay busilak. Ano ang kasing kahulugan nito, Binibining Doktolero? Ano po ulit yung tanong, ma'am? Sa ikalawang bilang, ayan, busilak yung nakasalungguhit na salita, di ba? Ano yung kasing kahulugan nito? May mabuting kalooban po. Tama. Sa ikatlong bilang, sino yung sumagot? Kanina, sa ikatlong bilang? Maaari bang Binibining Samson? Pugad, di ba? Ang nakasalungguhit na salita. Ang tamang sagot dito ay paitlugan. Sa ikaapat naman, troso yung salitang nakasalungguhit. At ang kasing kahulugan nito ay kahuyan. Habang sa ikahuling bilang naman ay goblin, na ang kasing kahulugan nito ay duwende. Sa tingin nyo ba, nakuha nyo ba yung mga tamang sagot dito? Nakuha nyo ba lahat? Yes po. Ngayon ay tutungo naman tayo sa ating aralin. Ating tutuklasin ang isang magandang akda na galing sa bansang Korea. Ito ay isang kwentong bayan na isinalin ni Shin Foibin di Peteluna na ang pamagat ay, pakibasa Binibining Bananya. Ang kwento ni Hindu at Naldi. Ngayon, ngunit bago iyon, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kwentong bayan. Mayroon bang makapagbabahagi ng kanyang kaalaman kung ano ang kwentong bayan? Binibining Samson? No idea. Ano sa tingin mo ang pagkakahulugan ng kwentong bayan? Maaari kang magtawag ng iyong kaklase, ng iyong kaibigan upang tulungan. Ang si Dana na lang po si DM. Okay, si Binibining Dana. Nasaan si Binibining Dana? Okay, si Binibining Basa. Dito po. Ay, Binibining Ibabaw pala. Sorry. Binibining Ibabaw, ano sa tingin mo ang kahulugan ng kwentong bayan para sa'yo? Na mga kwentong nagsasalaysay po ng mga tradisyon po. Tama. Ang kwentong bayan ay mga likhang isip. Yan, mga salaysay ng mga ninuno natin, no? Na nagpasalin-salin at kadalasan ay hindi na natin kilala ang orihinal na may akda. Ito ay nagpapalipat-lipat sa bibig ng mga tao kung kaya't may iba't ibang bersyon na ito sa paglipas ng panahon. Kaugnay rin ito sa mga tiyak na pook at naglalaman rin ng mga aral at kalimitan ay tinatawag rin na karunungang bayan.
Ngayon, naintindihan nyo na ba kung ano ang kwentong bayan? Class, naintindihan nyo ba kung ano ang kahulugan ng kwentong bayan? Opo. Yes po. Ngayon ay, kung may kaalaman na kayo, ngayong may kaalaman na kayo kung ano ang kwentong bayan, meron akong ipapanood na video sa inyo. Kailangan nyo siyang pakinggang mabuti at panooring mabuti dahil sa huli ay may mga katanungan akong tatanungin sa inyo. Naintindihan ba? Naintindihan ba, class? Opo. Okay. Nakikita ba? Nakikita nyo ba? Opo. Okay, simulan na natin. Hongbu at Nolbu. Noong unang panahon, may dalawang magkapatid na lalaki. Si Nolbu ang nakatatandang kapatid habang si Hongbu ang nakababatang kapatid. Si Nolbu ay mayaman ngunit sakim at mapaghiganti. Taliwas naman ito sa kanyang nakababatang kapatid na si Hongbu, na kahit mahirap ay may busilak na puso. Isang araw, nang makabalik si Hongbu sa kanyang trabaho, may isang ahas na lumabas at nagsimulang atakihin ang isang pugad ng ibon. Isang malit na ibon na lamang ang tanging nakatakas mula sa kamatayan at ito'y lubhang nasugatan. Nang makita ito ni Hongbu, agad siyang kumuha ng langis at pinahiran ang paa ng ibon. Tinalian na rin niya ito upang magbigay suporta. Dumating ang araw na kung saan gumanda na ang pakiramdam ng ibon at lumipad na ito palayo. Ang ibong tinulungan ni Hongbu ay bumalik sa kanilang rahan matapos ang maikling panahon. Naghulog ito ng buto at sa pag-aakalang ito'y kakaiba, itinanim ito ni Hongbu sa kanyang hardin. Tumubo ang buto matapos ang ilang araw. Nagsimulang lumaki ng lumaki ang halaman hanggang sa ito'y nagkabunga. Labis na namangha si Hongbu sa laki ng bunga nito. Napagdesisyonan nilang hiwain ng unang bunga at do'y dumaloy palabas ang bigas. Kinuha nila ang isa pang bunga at hiniwang muli. Sa pagkakataong ito ay ginto naman ang kanilang nasilayan. Labis na natuwa ang mag-asawa at hiniwang muli ang pangatlong bunga. Lumabas roon ang isang napakagandang diwata at sinabihan ang mga natitirang dalawang bunga ng labas, labas pula at asul na bote, labas. Pagkatapos ay nahati itong mag-isa at lumabas ang pulang bote na naglalaman ng mga troso at kahoy. Ilang bunga ay bumukad mag-isa at lumitaw ang isang asul na bote na naglalaman ng mga karpintero. Inutusan sila ng diwata na gumawa at magtayo ng isang mansyon sa maikling panahon. Gumanda ang pamumuhay nila Hongbu matapos ang pangyayari. Ngunit napalitaan ito ng kanyang kapatid na si Nolbu. Agad-agad siya nitong pinuntahan at tinanong kung ano ang kanyang ginawa at sinimulang gawin ni Nolbu ang ikinuwento ng kanyang kapatid. Gumawa siya ng isang pugad at hindi nagtagal ay dumating ang isang ibon at nangitlog doon. Kinuha at inihagis ni Nolbu ang isang ibon at di nagtagal ay nabalian ang paa nito. Tulad ng ginawa ni Hongbu, nilagyan niya ng langis at tinalian ang paa ng ibon upang magbigay suporta. Matapos gumaling at lumipad papalayo ang ibon ni Nolbu, ay bumalik ito sa kanilang tirahan matapos ang maikling panahon.
Naghulog rin ito ng buto at itinanim ito ni Nolbu sa kanyang hardin. Hindi nagtagal, tumubo ang buto na kanyang itinanim at namunga ng maraming bunga. Agad iyong pinitas at kinuha ni Nolbu niwa ang isang bunga. Ngunit sa kasamaang palad, isang goblin ang lumabas at inatake sila ng walang awa. Hindi nagpatinag si Nolbu at hiniwang muli ang ikalawang bunga. Ngunit sa pagkakataong ito ay lumabas ang mga kolektor ng utang. Binantaan si Nolbu na kung hindi niya babayaran ng mga utang ay kukunin sa kanya ang lahat-lahat. At iyon nga ang nangyari. Iniwang muli ni Nolbu ang ikatlong bunga. Lumabas ang napakabaho at maitim na baha at pumasok iyon sa kanilang bahay. Hindi niya na natiis ang mga nangyari sa kanya. Pumunta siya sa bahay nila Hongbu at humingi ng tulong. At dahil sa kabaitan ni Hongbu ay buong puso niya itong tinanggap at pinatawad. Hinatian pa siya nito ng kanyang kayamanan. At dahil dito, nakapagbulay-bulay si Nolbu sa mga kasakimang kanyang ginawa. Ang kwento ni Hongbu at Nolbu. Maraming salamat sa inyong panonood! Okay. So, naintindihan ba ang inyong pinanood, class? Opo. Opo. Kung gayon, ano ang pamagat ng kwento? Sino ang makapagbabahagi? Binibining Dr. Lero? Ang kwento ni Hongbu at Nolbu po. Tama, ito ay ang kwento ni Hongbu at ni Nolbu. Ngayon, sino-sino naman ang mga tauhan sa kwento? Si Binibining Rabara. Athena Rabara, nandyan ka ba? Si Binibining Mamaril? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ito si Binibining Gracias. Si Hongbu po. Pakiulit, maaari mo bang pakiulit? Si Hongbu po. Si Hongbu at saka si Nolbu po. Mahusay. Ang mga tauhan ay si Hongbu at si Nolbu. Ngayon, ano naman ang kanilang mga pag-uugali? Binibining Suniko? Si Ano Nolbu kanilang po ay pag-uugali? saking naman, habang si Hongbu po ay may mabuting kalooban. Magaling. Si Hongbu ay isang mabait na tao, na kapatid, habang si Nolbu naman ay sakim at mapaghigante. Ngayon, ano naman ang kalagayan ng pamumuhay nilang dalawa, na Hongbu at Nolbu? Ano sa tingin niyo yung kalagayan ng kanilang pamumuhay? Binibining Ibabaw. Ma'am, si Hongbu po mahirap tapos po si Nolbu mayaman. Tama, si Hongbu ay mahirap habang si Nolbu naman ay mayaman. Magaling. Saan ginanap ang kwento? Saan ginanap ang kwento? Binibining Suniko? Sa Korea po. Tama, sa Korea ginanap ang kwento. Mahusay. Ngayon, galing sa kanyang trabaho si Hongbu, di ba? Nang may makita siya. Ano ang kanyang nakita? Sa tingin ninyo, ano ang kanyang nakita? Ito si Ginoong Asprek. Ahas po, ma'am. Ahas at Ibon po. tama. May nakita siyang pugad ng isang ibon na inaatake ng ahas. Ano ang ginawa ni Hongbu nang makita? Makita ang kalagayan ng ibon dahil inatake ito ng ahas. Si Binibining Suniko. Kinuha po ito at tinalian ng paa. Mahusay. Yan. Tinulungan niya ito at tinalian ang paa ng ibon. Ano pa? May ginawa pa siya, di ba? Bago niya talian ang paa ng ibon. Ano ang kanyang ginawa? Ano pang isa niyang ginawa sa ibon?
Binibining Gracias. Ma'am, kumuha po siya ng langis at ipinahid sa mga sugat sa paa ng ibon. Tama, mahusay. Pagkatapos, tinulungan ni Hongbu, di ba, ang ibon at nang makuha na nito ang sapat na lakas, muli itong lumipad palayo sa kanyang pugad. Tama ba? Ngunit, makalipas ang maikling panahon, ano ang ginawa ng ibon? Anong nangyari? Binibining Soniko. Naghulog po ito ng buto. Tama, naghulog siya ng buto sa tahanan ni Hongbu. At anong ginawa ni Hongbu pagkatapos? Ayan, si Ginong Asprek. Itinanim po ito, ma'am. Itinanim niya yung buto dahil sa pag-aakalang ito ay kakaiba. Ngayon, pagkaraan ng ilang araw, tumubo yung buto, tama ba? Na kanyang itinanim hanggang sa ito'y lumaki ng lumaki at nagkaroon ng ilang bunga. Ayan, ilang bunga. Sino ang makakasagot? Yan, si Binibining Yangguas. 5 po. Tama, nagkaroon ito ng 5 bunga. Pagkatapos, ano ang napagdesisyonan nilang mag-asawa ni Hongbu at ang kanyang kaasawa? Matapos makita yung 5 bunga. Ginoong Asprek, In po ang mga ito, ma'am. pakiulit. Pakiulit ang iyong sagot. Hatiin po ang mga ito, ma'am. Tama. Ngayon, hinati nila at ano ang bumugad sa kanila? Yung unang bunga, di ba? Hinati nila ang unang bunga. Ano ang bumugad sa kanila? Yan, Binibining Yangguas. Bigas po. Tama, mahusay, bigas, di ba? Pinuno nila ang kanilang lalagyan, ngunit marami pa rin ang natira. Ngayon, tumungo sila sa ikalawang bunga. Ano ang bumungad sa kanila? Ano ang nakita nila sa ikalawang bunga? Ginong Asprek. Mga ginto po, ma'am. Tama, mga ginto at masaya silang mag-asawa, tama ba? Dahil nakakita sila, nakakuha sila ng kayamanan at mga ginto. Sa ikatlong bunga, ano ang kanilang nasilayan? Ano ang nagpakita sa kanila? Yan. Yung iba naman, si Binibining Ibabaw. Diwata po. Tama, isang diwata. Ngayon, ano ang ginawa ng diwata? Anong ginawa ng diwata pagkatapos sila magpakita? Binibining Soniko. Tinignan nito ang dalawang natitirang bunga at sinabi, labas, labas, pula at asul na bote. Tama. Pagkatapos, ayan, inutusang lumabas ang pula at asul na bote mula sa mga bunga. Pagkatapos nun, ano ang sinabi ng diwata? Ano ang ginawa ng diwata? Anong sinabi niya doon sa pula at asul na bote? Ayan, Binibining Samson. Ang sinabi niya po, ngayon ay dapat kayong gumawa ng malaking mansyon dito. Tama, inutusan ang dalawang bote, inutusan niya na gumawa sila na kailangan nilang gumawa ng isang malaking mansyon. Ngayon, sa asul na bote, ano ang lumabas? Ayan, Binibining Ibabaw. Karpintero po. Yan, mga karpintero. Sunod naman, sa pula na bote, ano ang lumabas? Sa tingin ninyo? Ayan, si Ginoong Asprek. Mga troso po, ma'am. Tama, mga troso. At dahil doon, pagkatapos na nangyari, anong ginawa nila? Ano ang nangyari pagkatapos nun? Si Binibining Basa, nandito ba siya? Binibining Basa? Si Ginoong tanong? Ano po yung tanong? Ano ang ginawa nila pagkatapos ipakita ng dalawang bote na meron silang daman na mga troso at kahoy at mga karpentero? Ano ang sunod na nangyari?
Inutusan po ng diwata yung mga karpentero na gumawa ng mansyon at gumawa po sila ng mansyon para kila Hongbu po. Tama, nakagawa nga sila ng malaking mansyon sa maikling panahon lamang. At ito, nagbago kaya ang pamumuhay ni Hongbu? Ginoong Tamog? Ma'am, oo, dahil mayaman na siya. Tama. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Hongbu, sa tingin ninyo, karapat-dapat ba ang mga biyayang natanggap niya? Si Binibining Samson, Opo, ma'am. bakit naman? Kasi po kahit hayop lang po yung tinulungan niya is parang tinulungan pa rin po niya nung nakita niyang nahihirapan ito. Tama, dahil sa magandang ugali ni Hongbu, natanggap niya yung biyaya na hindi niya inaasahan, tama ba? Sa ating buhay, kahit gaano pa kahirap ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan, kailangan pa rin nating maging positibo, tama ba? At piliing maging mabuti sa ating kapwa, maging sa mga hayop. Ngayong masagana at maganda na ang pamumuhay ni Hongbu. Ayan. Nalaman ba ito ng kanyang kapatid? Anong nangyari? Si Ginoong Enganyo, Antonio Luis Rivera, andito ka ba? Yes po, ma'am. Anong nangyari pagkatapos malaman, anong nangyari doon sa naranasan ni Hongbu? Anong sumunod na mga nangyari? Ma'am, ginaya din po ito ng kapatid niya. Ginaya ng kanyang kapatid. Bago iyon, di ba, nalaman niya, no? Pinuntahan niya, di ba, ang kanyang kapatid. At anong ginawa ni Nolbu? Bago niya ginaya. Binibining Soniko. Tinanong niya po si Hongbu kung paano niya ito nagawa. Tama. Tinanong niya si Hongbu. Ayan. Sa pagkakataong ito, kung magandang mga natanggap ni Hongbu dahil sa pagiging mabuti nito, ano naman ang nangyari sa kanyang kapatid? Kung naging positibo, kung naging maganda ang naging karanasan ni Hongbu, paano kaya kay Nolbu? Ito ay naging Ginoong Asprek. Mga problema po, ma'am. Tama, taliwas, tama ba? Mga problema yung naranasan niya. Ayan. Kinuwento nga ni Hongbu ang mga pangyayari sa kanyang kapatid. At ito na, ano ang sunod na ginawa ni Nolbu? Matapos niyang mapakinggan, matapos niyang mapilit yung kapatid niya na ikwento. Ayan, binibining ba na niya? Ma'am, gumawa po siya ng pugad ng ibon. Tama, gumawa si Nolbu ng pugad rin, di ba? At hindi nagtagal ay may ibong dumating at doon nangitlog. Ano ang ginawa ni Nolbu sa ibon? Yan, ano ang ginawa ni Nolbu sa ibon? Binibining Soniko. Inihagis po ito. Tama, hinihagis niya yung ibon, di ba? At ito ay naging dahilan upang mabalian ito ng paa. At pagkatapos nun, anong ginawa ni Nolbu sa ibon? Pagkatapos niyang ihagis. Si Binibining Rabara, andito na ba siya? Tinulungan po. Tama, no? Katulad ng ginawa ng kanyang kapatid na si Hongbu, tinalian rin niya at nilagyan ng langis ang paa ng ibon. Ayan, upang ito ay magbigay suporta. Ngayon, pagkatapos na nangyari, di ba, naging mabuti ulit yung kalagayan ng ibon, tama ba? At ano ang sumunod na mga pangyayari? Binibining ibabaw. Ma'am, naghulog po yung ibon ng buto sa harap ng naghihintay na si Nolbu po. Tama, no? Bago siya maghulog ay lumipad pa ito palayo, di ba? At bumalik ito sa ilang buwan lang, di ba? Sa maikling panahon at naghulog ito ng buto sa lupa. At katulad ng ginawa ni Hongbu, pinulot ito ni Nolbu at itinanim sa kanyang hardin. Ngayon,
Ngayon, tumubo yung mga buto. Tama ba? Tumubo at lumaki ng lumaki. Ngayon, ilang bunga naman yung nakuha ni Nolbu? Ilang bunga sa tingin ninyo? Di ba kay Hongbu 5 bunga? Kay Nolbu ilang bunga naman? Binibining Yangguas. 3 po. Tama kaya ang sagot mo? Yan, nagkaroon ng 3 bunga at ito'y kanyang hiniwa. Tama ba? Ngayon, sa unang bunga, ano ang bumungad? Binibining banana. Sa unang bunga, ano ang bumungad? Ano yon? Goblin po, ma'am. Goblin? Tama kaya? Tama, isang goblin. Ano ang ginawa ng goblin sa kanila? Ano ang ginawa ng goblin sa kanila? Binibining gracias. Ma'am, sabi niya na kailangan kang maparusahan sa iyong kasakiman, tsaka niya binugbog ng walang awa. Tama, no? Binugbog ng goblin si Nolbu dahil sa kasakiman, dahil sa kasalanan na kanyang mga nagawa. Naalala niya na nakakuha ng ginto ang kanyang kapatid, tama ba? At sa pag-aakalang ginto rin ang lalabas sa ikalawang bunga, ano naman ang bumungad kay Nolbu? Ayan, binibining banana. Kolektor po ng utang. Tama, mga kolektor ng utang. At anong nangyari pagkatapos nun? Pagkatapos magpakita ng mga kolektor ng utang, anong ginawa? Yan, ginawang aspect. Nisingil po sila ma'am hanggang po mabayaran po, kukunin po nila mga ari-arian po ni Nolbu po Kanino ma'am. arian? Tama. At iyon nga ang nangyari, tama ba? Kinuha nila lahat ng mga ari-arian ni Nolbu. At sa paikatlong bunga, feeling niya kasi, 'di ba, na ay baka maganda na yung makukuha ko, 'di ba? Kaya pinilit niya, no? Pinilit niya na hiwain ulit yung ikatlong bunga. At ano naman ang bumungad sa kanya? Ano ang bumungad sa kanya? Binibining gracias. Ma'am, lumabas ang napakabaho at napakaruming baha mula sa bunga at pumasok At? sa kanyang bahay. Mahusay, 'di ba? Lumabas yung napakaitim at napakabahong baha at pumasok ito sa kanilang bahay. At pagkatapos noon, anong nangyari? Anong ginawa ni Nolbu pagkatapos? Ayan, si Binibining Rabaran, dito na ba siya? Si Ginoong Tamog. Ma'am, pumunta sa bahay ni Hongbu po. At anong humingi ginawa ng niya? tulong. Pagkatapos, anong ginawa ni Hongbu? Ma'am, tinulungan niya ito. Tama, tinulungan niya si Nolbu. Ngayon, walang nagawa si Nolbu kung hindi ang humingi ng tulong at tawad kay Hongbu. Ngayon, ano-ano naman ang ginawa ni Hongbu? Magbigay ng isa, 3 ang kanyang ginawa, tama ba? Magbigay ng isa, binibining ibabaw. Ma'am, hinatian niya po ito ng ari-arian po. Mahusay. Ano pa? Ano yung ikalawa? Ito si Ginoong Engganyo. Nandito ka na ba? Ma'am, Ano ang ikalawang ginawa ni Hongbu? Sa tingin mo? naghati po sila dun sa nakuha po. Ano pa? Bukod doon. Maaari kang magtawag ng kaibigan mo para tulungan ka. Ma'am, si Jana po. Okay. Sige, pakisagot, pakitulungan. Ano ang isa pang ginawa? Binibining Yangguas. Di ba? Pinatawad. Pinatira po niya. Ano yon? Pinatira po niya si
Tinanggap ni Hongbu si Nolbu sa kabila ng kanyang nagawa. Pinatawad niya rin ito, tama ba? At yon, tama kayo, binigyan at hinatian niya ng kanyang kayamanan. Dahil, aminin man natin o sa hindi, nangyayari ang mga ito sa totoong buhay, tama ba? Sa pagiging sakim ni Nolbu, hindi maganda ang pangyayaring naranasan niya dahil sa inggit. At kung iisipin nating maigi at ilalapat sa totoong buhay, may mga taong hindi kontento sa kung anong mayroon sila, kung kaya't naghahangad pa ng ibang bagay. At nagre-resulta ito sa hindi magandang pangyayari. Ngayon, may kilala ba kayong katulad ni Hongbu at Nolbu? May kilala ba kayo na katulad nilang dalawa? Binibining Mamaril, nandyan ka ba? Binibining Gracias? Okay, wala po. Ayan. Kung hindi nyo kayang magsagot, mag-open ng mic dahil mahina ang inyong internet connection, maaari nyo namang i-chat ito sa ating chat box. Okay? Ngayon, kung ikaw si Hongbu, hahatian nyo pa rin ba ng kayamanan ang iyong mga kapatid? Ayan. Hahatian nyo ba sila ng kayamanan? Maaari kayong mag-chat. Kung nahihiya kayong magsagot o mahina ang inyong internet connection. Yan, sa binibining Yagwas, opo. Bakit binibining Yagwas? Bakit hahatian mo pa rin ang iyong kapatid dahil sa kabila ng kanyang mga ginawa? Si Binibining Ibabaw. Ma'am, ano po yon? Ang sagot ni Binibining Gracias ay oo daw, di ba? Nahahatian niya pa rin ang kanyang kapatid sa kabila ng kanyang mga nagawa. Bakit? Sa tingin mo bakit? Bakit kailangan hatian niya pa rin bakit kailangan niyo pa rin hatian ang iyong kapatid? Ma'am, kasi po sa kabila ng kasalanan niya po, kapatid pa rin naman po niya yun. Ayan, mahusay. At ayan, nagdagdag si Binibining Yagwas ng kanyang kasagutan dahil naniniwala siya na maaari pa silang magbago at kapatid pa rin sila. Tama, dahil wala namang perpektong tao sa ating mundo at lahat naman ay karapat-dapat mabigyan ng ikalawang pagkakataon upang magbago. Ayan, napakahusay naman ng inyong mga ibinahaging sagot. Ngayon, batay sa inyong napakinggan, napanood na kwento, ano-ano kaya ang mga makabuluhang aral na maaari nyong mapulot sa kwento na makatutulong sa inyo sa araw-araw, hindi lang sa inyo, sa mga pamilya nyo, o sa ibang tao, sa inyong kaibigan. Ayan, Binibining Suniko. Nasa lahat ng bagay ay may karampatang kabayaran po. Ayan, napakahusay. Ano pa? Maaari kang magtawag ng iyong kaibigan. Ma'am, si DM po. O sige. Sino ulit? Si Miss Dana Marie Ibabaw po. Okay, si Binibining Ibabaw. Ma'am, Ano-ano ang mga makabuluhang aral na napulot mo mula sa kwentong tinalakay natin ngayon? ma'am, sa lahat po ng oras, pagtutulungan po ang susi sa kaginhawaan po. Ayan, napakahusay. Ito, ang nagbahagi si Ginoong Aspect, sabi niya, huwag maghangad ng kapalit pag tayo ay tumulong. Tama, di ba? Magaling. Ito, si Binibining Inganyo, meron ka bang may babahagi? Ano ang iyong napulot na aral? Ma'am, huwag pong maging sakim. Tama, no? Meron pa ba? Meron pa ba? Binibining Samson. Ma'am, na bawat tao po ay posibleng magbago. Tama at, ayun nga, ito, may binahagi din si Ginoong Dr. Lero, sabi niya, ang pagbabago ay posible basta't gugustuhin mo. Tama naman, hindi ba? Ngayon, may mga sumusunod na pangungusap naman na
nangyari sa kwentong tinalakay natin. Kailangan nating ayusin, no? Kailangan nating ayusin ang wastong pagkakasunod-sunod. 'Di ba? Gagamitin natin ang unang bilang para sa unang pangyayari at ang gagawin ko, magtatawag ako at kailangan nyo ring magtawag ng kaibigan nyo para sundan yung sunod na nangyari sa kwento. Naintindihan ba ako, class? Yan. Ito. Sa tingin ninyo, ano ang unang pangyayari dito? Sige, basahin nyo muna. Ayan, si Ginoong Asprek, sa tingin mo, ano ang unang nangyari? Number 2 po, ma'am. Pakibasa? Maaari mo bang pakibasa? May dalawang magkapatid, si Hongbu at si Nolbu. Tama! Sige, magtawag ka ng iyong kakilala, ng iyong kaibigan. Si Antonio Luis Inganyo po. O sige, si Ginoong Inganyo. Ano ang ikalawang nangyari? Ma'am, yung number 5 po. Tama, nakita ni Hongbu na, pakibasa? Wait lang po, ma'am. Ma'am, nakita ni Hongbu na inatake ng ahas ng pugad ng ibon. Okay, Sugat tapos, sige. nag-iisang ibon na nakaligtas. Agad niya itong binigyan ng lunas. Tama, sige, magtawag ka ng kakilala mo para sa susunod na nangyari sa kwento. Ma'am, si Thea po. Okay, si Binibining Bananya po. Bananya, Binibining Bananya, ano ang ikatlong nangyari? Ma'am, number 1 po, nalinihan po ang botong inihilog ng ibon at hindi nagtagal ay lumaki ito at ay inilima ito na mangha siya sa laman ng mga bunga. Napakahusay. Yun ang ikatlong nangyari. Paano naman ang ikaapat na nangyari? Sino ang gusto mong sumunod na magsagot? Ma'am, si Lisa po, si Miss Dr. Lera. O sige, si Binibining Doktolero. Yung number 4 po yung susunod. Kay basa? Napagdesisyonan ng mag-asawa na hatiin ang 3 malalaking bunga. Tama. At ano ang ikalimang nangyari? Magtawag ka ng iyong kakilala. Si Binibining Gracias po. Binibining Gracias. Ano ang ikalimang pangyayari? Ma'am, yung pangatlo po, nagpakita ang isang diwata at iyon ang simula ng pagbabago ng buhay ni Hongbu at ang kanyang pamilya. Ayan, tama. Ngayon, dito naman. Ano kayang ika-6 na pangyayari? Magtawag ka ng iyong kaklase. Si Jana po. Binibining Jana. Ma'am, basahin ko pa po. O, sige, basahin mo. Sige, basahin niyo muna. Kung hindi niyo siya mabasa, pwede niyo naman siyang i-zoom. Zoom niyo yung sa screen, mababasa niyo siya. Lalaki naman. 8 po, ma'am. Pakibasa. Nalaman ni Nolbu ang nangyari kung kaya't dali-dali nitong pinuntahan ang kapatid upang ipilit na ikwento ang pangyayari. Tama. At ano ang ikapitong pangyayari sa kwento? Sino ang nais mong sumagot? Wait lang po, tignan ko lang. Si Athena po. Athena. Ayan, si Binibining Rabara. Tama ba? Binibining Rabara? Athena Rabara, nandyan ka ba? Mukhang wala Yung siya. pang 7 po. Okay, dito ka na. Ano yon? Number 7 po. Okay, pakibasa. Nawala ang mga ari-arian ni Nolbu dahil kinuha ito ng mga kolektor ng utang. Napakahusay. At ano ang ikawalong nangyari? Sino ang gusto mong sumagot? Si Rhea po. Rhea, Binibining
Rhea. Binibining Samson. Ma'am, number 9 po. Sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat, binuksan ni Nolbo ang pangatlong bunga. Lumabas mula roon ang mabaho at maruming baha na siyang pumasok sa kanilang bahay. At anong sumunod na pangyayari? Magtawag ka ng iyong kaibigan na magsasagot. Ma'am, si Rachel na lang po. Sino si? Si Rachel po, ma'am. Si Rachel. Si Binibining Mamaril. Ayan, ano ang sumunod na nangyari? Number 6 po. Napagtanto ni Nolbo ang mga kasakimang kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad sa kapatid. Tama. At pagkatapos nun, sino ang gusto mong sumagot sa susunod? Si Dana po. Dana, Binibining Dana. Binibining Ibabaw, ano ang huling pangyayari? Ma'am, basahin ko po. Wait. Sige, sige. Ma'am, yung number 10 po. Okay, sige. Pakibasa. Sa kabila nung nangyari, tinanggap pa rin ni Hongbu si Nolbu at hinatian pa nito ng kanyang ari-arian at mga kayamanan. Ayan, napakahusay naman. Talaga namang naintindihan nyo ang kwento na tinalakay natin ngayong umaga. Ngayon, ito yung mga kasagutan. Ayan. Sa unang pangyayari ay may dalawang magkapatid si Hongbu at si Nolbu. Ikalawa naman, nakita ni Hongbu na inatake ng ahas ang pugad ng ibon. Sa ikatlong pangyayari, itinanim nga ni Hongbu ang butong inihulog. Tapos, lumakit na bunga ito at namangha siya sa laman ng mga bunga. Sa ikaapat, napagdesisyonan nilang mag-asawa na hatiin ang tatlong malalaking bunga. At yung panglima ay may isang diwata na nagpakita sa kanila at iyon nga ang simula ng pagbabago sa buhay ni Hongbu at ang kanyang pamilya. Susunod naman ay, ayan, nalaman ni Nolbu ang nangyari kung kahit dali-dali nitong pinuntahan ang kapatid at ipinakwento niya ang mga ginawa ni Hongbu. At pagkatapos nun, nawala ang mga ari-arian ni Nolbu. Pagkatapos niyang gawin yung mga ikinwento sa kanya ng kanyang kapatid, tama ba? At sa pag-aakalang magiging maayos ang lahat, pinilit pa ring buksan ni Nolbu ang ikatlong bunga at lumabas roon ang mabaho at maruming baha na pumasok sa kanilang bahay. Pagkatapos nun, napagtanto ni Nolbu ang mga kasakimang kanyang ginawa kaya't pumunta siya sa kanyang kapatid at humingi ng tulong at tawad. Pagkatapos, sa kabila ng nangyari, tinanggap pa rin siya ni Hongbu, tama ba? At hinatian pa nito ng kanyang ari-arian at mga kayamanan. Ngayon, sa inyong huling gawain, kailangan nyong bumuo at magtanghal ng isang spoken word poetry na hindi lalagpas sa 1 minuto. Ito ay batay dapat sa kwentong bayang tinalakay natin. Okay? Ngayon meron tayong 3 paksa na maaari kayong pumili doon. 1 paksa lamang. Naintindihan ba, class? Yes po. Ito yung mga paksa. Maaari bang pakibasa? Pakibasa, Binibining Gracias. Paksa, una, pagmamahal sa kapatid. Pangalawa, pagiging kontento. At pangatlo, pagmamahal sa lahat ng nilikha ng may kapal. Ayan, yan yung mga paksa na pagpipilian nyo. 1 lamang. Okay, kailan to ipapas? Sa susunod na Biyernes. Okay, sa Biyernes, sa susunod. Sa Google, hindi, magagawa na lang kami ng Google Drive kung hindi siya kaya sa Google Classroom at doon nyo ipapasa. Okay, ito yung mga pamantayan sa pagtatanghal ng spoken word poetry. Ayan, kailangan yung tandaan yung mga tema, pagpapahayag, galaw ng katawan, pagkakabuo ng tula, boses, na meron itong kabuuan na 50 puntos. Ayan, para sa napakahusay, meron tayong 20 puntos, sa mahusay, 15 puntos, sa katamtaman, 10 puntos, at 5 puntos naman sa nangangailangan pa ng pag-unlad. Ayan, naintindihan ba, class? Naintindihan ba ang gagawin?
Yes po. Naintindihan ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Naintindihan niyo ba, class? Yes po. Yes po. Okay, ngayon dito na nagtatapos ang ating talakayan at umaasa ako na marami kayong natutuhan sa umagang ito. Okay? Ayan, dito na nagtatapos ang ating paksa. Maraming salamat! Ngayon, may nakalimutan akong pahabol. Magkakaroon kayo ng takdang aralin at kailangan nyong basahin ang akdang ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ito ay mahanap nyo sa pahina 204. Kailangan nyong sagutin ang mga sumusunod. Maaari bang pakibasa, Ginoong Asprek? Basahin ang akdang ang talinhaga tungkol sa may-ari ng ubasan na nasa pahina 204 at sagutan ang mga sumusunod. 1. Tungkol saan ang kwentong ang talinghagang tungkol sa may-ari ng ubasan. 2. Ano ang pinagkaiba nito sa iba pang akda? 3. Magtala ng 3 aral na napulot rito. Okay, maraming salamat. Naintindihan ba ang gagawin sa spoken word poetry at sa takdang aralin? Naintindihan nyo ba, class? Opo. Okay. Yun lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig, Baitang 9. Okay, mag-open cam muna kayo para makapag-screenshot si Ma'am Serana. Miss Serana, ikaw nang mag-screenshot. Yes, ma'am. Sa laptop mo. Okay. Open cam na muna. Naglalag yung laptop ko. Ma'am, pwedeng picturean ko na lang po. Okay. Okay, smile. Mag-smile kayo. Bye. Isa pa po. Yan. Thank you po. Ayun, thank you so much, grade 9. So, pwede na kayong pumunta sa next na subject nyo. Baka may meet din kayo. Maraming salamat ulit sa inyong pakikibahagi. Okay? Bye! Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayun, stop recording mo na, Miss Serana. Opo.